Makakausap naman natin sa linya ng telepono si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng PNP National Capital Region. Magandang gabi po, Major Asilo. Ako po si Clazel Pardilla at kasama ko po si Ryan Lesiges ng PTV. Magandang gabi po, Ma'am Clazel at Sir Ryan at sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po. Major Asilo, ano po ba yung direktiba ni Acting Chief PNP tungkol sa pagbabantay sa mga negosyanteng magsasamantala po ngayong holiday season? Yes po, since ang ating pong monitoring na ginagawa ay kasama natin ng DTI at ang LGUs, may mga kaso po na tayong binabantayan pero sa ngayon po wala naman po tayong nakikita na surge pa o pagtaas nito profiteering at saka po ng hoarding. Pero po malinaw po ang instruction ng aming Regional Director na habang naka-full deployment po kami sa simbahan, malls, sa mga transport terminals at commercial hubs, ay sabay din pong binabantayan ang ng mga commanders ang mga pamilihan kung saan maaari pong mangyari ang profiteering at hoarding. Inaasahan po na tutulong po kami sa DTI para po sa mga inspections, ganun din po tumanggap at tugunan yung customer reports at magbigay po ng real-time coordination para hindi po mapabayaan ang anumang kaso ng pagsasamantala. Ito po ang tinatawag natin ngayon na holistic holiday protection at physical security and economic protection po working hand in hand. Major Asilo, ma'am, magkakaroon din po ba tayo ng dagdag deployment? Kasi I understand pag ganito, yung mga terminals, yung mga mall, pero yung mga palengke din po ba ipopostihan na rin ng ating mga kapulisan? Yes po, ngayon pong Yuletide season, meron po tayong mga specific na personnel na nakadeploy sa ating places of worship, major thoroughfares, mga transport hubs, ganun din po sa mga commercial areas. So nasa 7,327 po yung ating mga police personnel na ipapakalat sa mga lugar na ito. Ma'am, sa ngayon po, may naitala na po ba tayo o nahuli ng mga negosyante na sobra-sobra kung magbenta ng kanilang mga produkto o di po kaya ay nag-hoard? At para naman po sa mga consumer, paano po ba malalaman kung overpriced na po yung singil sa kanila? Sa ngayon po, sa monitoring po natin kasama ang DTI at local government units, may mga ilang kaso po tayo ng mabibilis na pagkaubos ng produkto at hindi karaniwang pagtaas ng presyo na natatanggap mula po sa ating mga mamimili. Pero hindi pa naman po natin masasabing malawakan, pero sapat na po ito para ma-activate ang ating mahigpit na ground validation. Kasama po ito sa overall holiday preparedness ng NCRPO na siguraduhin po na hindi lang ligtas ang publiko sa kriminalidad, kundi po pati sa pagsasamantala na maaring makaapekto po sa kanilang pang-araw-araw na gastos ngayong Kapaskuhan. So kami naman po nakikipagtulungan tayo sa DTI at sa LGUs natin at kung halimbawa po na may mga ma-monitor po tayo na mga ganito, lalo po yung ating mga mamimili, bukas po na 24/7 ang ating mga hotlines, lalo na po yung ating 911. Ma'am, bukod po dun sa overpricing, tayo rin po ba ay minomonitor yung mga peke na ibinebenta naman ng mga negosyante? At so far po, generally, kumusta rin po yung pagpapatupad ng seguridad ngayong holiday season? Sa ngayon po, hindi natin maiiwasan na talagang lalabas yung mga peke na mga produkto na ipinagbebenta ngayon sa ating mga markets, lalo po at marami nga tayo mga kababayan na mamimili ng papasko, ng pangregalo nila. Ganon din po yung mga i-display natin, lalo yung mga Christmas lights. So siguraduhin po natin na bumibili po tayo sa mga legitimate na mga tindahan. Kung halimbawa man po na medyo mababa yung presyo nito, itingnan po natin kung ito po ba equality at hindi naman po tayo mapapahamak. Baka po yung mabili natin na Christmas lights, ito pa yung mag-cause ng sunog sa atin. Pagdating naman po dito sa ating peace and order sa buong Metro Manila, wala naman po tayo na monitor na kung ano man po na mga pagtaas na mga krimen. Kaya po inaanyayahan po natin yung ating mga kababayan na patuloy po tayo maging alerto para po maging maganda ang pagsalubong natin sa Pasko, ganun din po sa bagong taon. Major, nabanggit mo na kanina yung region-wide deployment. Ilan po so far yung ipapakalat natin na mga tauhan mula sa NCRPO para po magbantay sa darating na holiday season? So sa ating pong mga lugar kung saan po dadayuhin ng ating mga kababayan, meron po tayong 7,327 na mga ipapakalat na mga police personnel. Bukod pa po dito yung nasa 7,287 na magbabantay naman po sa iba't ibang lugar gaya po ng ating mga borders, yung ating mag-enforce po ng checkpoints, ganun din po yung foot patrol at mga
ating pang mga iba pang augmented unit. So, more or less po, nasa mahigit 14,000 po yung ating mga kapulisan na handa po na maglingkod sa ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan at sa Bagong Taon. Major, isingit ko lang, kumusta po yung pagbabantay naman natin doon sa mga nagbebenta ng illegal na paputok, Major? Sa ngayon po, wala pa po tayong na-monitor at wala pa rin naman po tayong reports ng nahuhuli na mga nagbebenta ng illegal na paputok dito sa atin sa Metro Manila. Kasi po nakikita na natin ng trend na hindi po physical ang pagbebenta nila, kundi po more on online. Kaya po ito yung ating tinututukan, lalong-lalo na po ng ating anti-cyber patrol. Sila po yung talagang nakatutok dito sa mga nagbebenta sa online platforms. So ito po yung ating chine-check para po hindi po kumalat yung sinasabi nating bentahan ng illegal na paputok, lalo po sa ating mga online platforms. Alright, Major Asilo, ma'am, siguro mensahe na lang sa publiko para mas maging safe at ligtas yung pagsalubong natin sa bagong taon. Ang panawagan po ng NCRPO ngayong parating na Paskuhan ay sama-sama pong pag-iingat habang naka-heightened operations kami mula sa paglalagay ng dagdag na pulis sa kalsada, pagbabantay sa mga simbahan at shopping areas hanggang sa mas maiting na online monitoring. Mahalagang parte pa rin po ang kooperasyon ng publiko para tuluyang maging ligtas ang ating mga pagdiriwang. Kaya hinihingi po namin ng tulong ng bawat isa. Kung may makita po kayong illegal na paputok, gumagamit ng boga, kahina-hinalang bag o tao o anumang sitwasyon na posibleng magdulot ng peligro, huwag po mag-atubiling i-report agad sa police station o tumawag po sa 911. Maraming salamat po, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO.